Yan, so, sobrang pagpapala po sa akin itong araw na to dahil yun po, na bigyan po ako ng pagkakataon sa biyaya po ng Panginoon para po ma-share po yung testimony ko sa inyo. Ah, Dati po hindi ko po naintindihan yung first fruit. Ang pagkakaintindi ko po sa first fruit dati ay yung unang natin po sa church noong 2021 po. Kasi 2020 po, kung December na punta dito. 2021 na first fruit po. Hindi ko po naintindihan. Sabi ko po nun, first fruit po, ang pagkakaintindi ko po, unang prutas sa unang pagmulat ko sa mata. Pag-isip ko sa umaga, unang makita mo pong prutas, yun po yung dadalhin mo sa church. So yun po yung pagkakaintindi ko ng first fruit. Tapos syempre po, ang una ko pong nakita nun, mahilig po yung parents ko sa saging. So ang una ko pong, ang dinala ko po nun, isang pirasong saging. Tapos nagtataka po ako dati, bakit po, dito po nilalagay sa unahan. Tapos nakikita ko po nun sa Pastor Dennis po yung preaching. Sabi ko, ano to, inaalay kay Pastor Dennis. So, medyo ano po talaga yung pagkakaintindi ko po sa first fruit. So, biyaya po ng Panginoon, after ng mga nagdaan na years, naintindihan ko po kung ano po talaga yung first fruit. Parang isang boses ko. Yan. So, ang verse ko po sa first fruit po is yung Proverbs 10:9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you do. So, tayo po kasi, ako po kasi, bata po ako napunta po dito. Parang turning 18 pa lang po ako nung napunta po ako sa church. Tapos wala po akong pera noon, nung unang first fruit ko, 2022, yun po yung time na unang participate ko sa first fruit. Tapos yun nga po yung din time na naiintindihan, na hindi ko pa masyado naiintindihan yung pagdala ng prutas, kung ano po ba talaga yung meaning nun. Tapos ako po, unang first fruit ko po nun, paano lang po yung pera ng wallet ko. So ako po, estudyante pa lang po ako noon, nangihingi, umasa sa Perez. So lahat po nung barya, yung laman po ng wallet ko, talagang binigay ko po kay Lord. Sabi ko, dumating ako sa point na yun, wala po akong pamasahe. Tapos, kasi wala po lang pa rin, sinama ko rin po nun, nasa maliit po na wallet yun eh. Tapos, nung nag-preaching po rin si Pastor na intindihan ko po na, part din pa po siya ng worship natin, doon po naintindihan. Akala ko po na pagbigay ng, kasi po, marami po akong church na inatira natin. Kahit piso po, hindi po ako naglalabas kasi piling ko, uy, nanakawin na uy, gagamitin sa mali. Kasi may mga parang, yun po yung, ano ko po talaga, perspective ko dati. Tapos, nagbago po yun nung napunta po ako dito sa church kasi mas naiintindihan ko po na may meaning po pala yung first fruit. Hindi yun po siya about sa pera kung gaano kalaki, gaano kaliit. Ganyan po pala yung meaning na worship po sa Panginoon, kung paano po siya ibigay ng walang pag-alinlangan, walang pagdududa sa Panginoon, kasi full trusted po yun. Yun po yung unang bunga sa buong month na meron po tayo. So, naalala ko po noong 2022, ang heart desire ko, may nilagay po ako dun eh. Ang specific ko pong nilagay sa heart desire ko is madala ko yung parents ko dito po sa IBC Manila. Tapos, pinag-pray ko talaga na madala ko po sila, ma-invite ko po sila. Kasi parang yun, sa akin po, yun yung pinaka-heart desire ko na makilala nila yung Panginoon. Kasi nakilala ko po yung Panginoon. Para gusto ko ma-experience din po nila. Kaso po, medyo hindi umayon sa gusto ko yung nangyari. Which is, alam po nung lahat, pupunta po yung parents ko sa Laguna. So, medyo, sabi ko ito ko, iyak. Ayan. So, when it comes po kasi sa parents, ano po, parang hindi po ako masyado, hindi ko po sila lagi kasama kasi ako lang po yung isa nakatira dito. 18 pa lang po ako, 18 ko pa lang po. Nag-usap kami ng parents ko na kung sasama ba ako sa kanila or dito po ako sa Manila. Eh ako po kasi, mabarkada po ako ng before. Talagang, bukod po sa barkada ko sa church, may barkada pa po ako sa labas. Wow! Thank you po. Tapos gusto ko po dito sa Manila kasi nandito po yung parang mga friends ko. Ayaw ko mawala sa kanila. Kaya nag-decide po ako technically mag-working student. Kasi 17 pa lang din po actually trabaho na ako. Nagtatrabaho po ako sa trabaho din po ng ate ko. So, ako po noon ay turning first year college.
So, mahirap po, may tuition. Sabi ko, di ko alam paano ko kukunin to kasi ayoko naman umasa sa parents ko kasi lilipat pa lang sila sa Laguna, medyo kailangan pa ng adjustment. So ako talagang kailangan kong manindigan dun sa gusto ko kasi hindi pa ako talaga actually sobrang sa Panginoon nito, yung sobrang attached. So gusto ko, plano ko yung nasusunod. Ayun po. So, dumarating yung taon ko, yung first fruit po talaga, sumasakto po bukod sa bills, tuition po. Sumasakto po siya sa bayaran ng tuition sa school. Kaya sabi ko talaga, namimili ako. And may dumating po sa point na namimili ako kung ano unahin ko. Pag hindi naman ako napag-enroll, hindi ako makakapag-aral. So ayaw din ni Lord para sa akin yun. Pero yung binasa ko nga po yung Proverbs po na yun, mas naiintindihan ko po na it's not about yung gusto natin. Hindi po about sa anong plano natin. Kasi grabe po yung pagpapala sa akin ni Lord nung binili ko yung course. Naalala ko po noon yung 2023 po ata na nag-first fruit ako. Pag-bebet, yung talagang inipo ko po talaga na para sa tuition ko, talagang nilagay ko po talaga doon. Sabi ko, bahala na si Lord. Parang po kasi yung time na yun, talagang sabi nga, subukan ko si Lord. Talagang may mindset pa ako dati na ipipay back sa akin ng Panginoon, which is mali nga po. Na nag-expect ako na may marireceive ako sa Panginoon. So nitong time na to, binigay ko lahat. Sabi ko, teka, wala akong pambayad ng tuition. Sa tawag ako sa mama ko, Ma, hindi ako makakapag-enroll ng second year kasi wala akong pera. Tapos ito po yung time na nawalan ako ng trabaho. Kaya sabi ko, sabi ng mama, o sige anak, utang na lang. Sige anak, utang tayo dito. Bilang magkano ba yung tuition mo? Kasi sabi ko, sabi medyo testimony. Sige mo, medyo dagdagan mo ko sa allowance mo. So, ang nangyari po noon, tinulungan ko ng ate ko, ng parents ko, para makabayad po dun sa second year na college ko. Kasi nga po, talagang binigay ko lahat kay Lord eh. Inayaan ko talaga, binigay ko talaga lahat kay Lord. Tapos po, nung 2023, ang nasagot ang answered prayer ko po sa heart desire ko ay pinakauna po talaga yung unang sinulat ko po doon is yung lumago po talaga sa Kanya. Hindi po yung by yung talagang sobrang po ako. Kumbaga po lumago po sa gawain, nag-continue po ako sa Kanya. Kasi po hindi ko talaga may imagine na tatayo po ako dito sa harap niyo po tapos magsasabi po ng testimony. Kasi isa lang naman po ako dati makasalanan na ngayon ginagawa pa ng Panginoon. Dati po, sobrang grateful or sobrang biyaya po ng Panginoon sa akin, natanggap ko po yung pag-iinom ko. Kasi, sobrang, di po sa ko siya, pero weakness ko rin po kasi yung pag-iinom dati. Isa po yung sa answer prayer ko na tinugon ng Panginoon na tigilan ko po yun. Kasi ano po yun, yung material things na nakukuha natin, kasi diba dati po nag-expect ako ng payback, na pag nagbigay ako sa Panginoon, dapat may bibigay din po sa akin yung Panginoon. Mali po pala yun. Hindi po natin, lagi po natin nakikita yung material things na binabalik sa atin ng Panginoon. Rather than pinapakita niya sa atin yung biyaya niya, yung blessing niya na binibigay sa atin. Although pag gising pala natin ng umaga, pag hihinga po natin, pag mulat natin, sobrang blessing na po sa atin ng Panginoon na binibigay sa atin yun. Noong 2024 po, ito po yung year na meron po akong sakit na nasabi ko po ako sa pinag-dito. May sakit po ako sa UTI, tapos sa bato po. So, ano ba rin po ako ito? Working student pa rin po ako. Tapos, same thing, naging yung dalawang ko po na pinag-aagahan ng pinag-alaanan ng trabaho ko, nahahati kasi yung iba binibili ko ng gamot, yung iba, ganito, yung iba para sa tuition. So, dumagdag na naman. Sabi ko, iniisip ko pa nga po nun na kung ito yung plano ni Lord, tapos ito yung gumanto ako konti, talagang may lumalagpas na parang kamay ni Lord na parang makuha niya ako ulit, parang mapabalik doon sa plano niya. Sobrang grateful ko ako dahil ito. Tapos, actually, lahat po na natanggap ko bukod sa paglago, pag inintindi ng salita ng Panginoon, at sa biyaya na nandito po ako. And itong 2026 po, itong month na to, itong month, tsaka
December po actually. Ito yung parang medyo, sa akin na problem. Sabi ko, nung November pa lang or December, December pa lang po, sabi ko na, uy, bayanin ako sa January, magkakapera ako. Tawag dito. Sabi ko po kay Joseph na, tatabi ko to i-remind mo ako lagi na huwag gagalawin to kasi panay Shopee ako. Panay Shopee ako, panay ganito. So i-remind mo ako lagi na huwag galawin to para to sa Panginoon. Tapos, unexpected, nawalan ko ako ng work ulit. Kasi po, parang sa BPO po kasi, nawalan lagi ng work. Sa BPO po kasi, parang mindset ko po, parang, after a year, na parang after mo mag-gain ng experience, parang mas lumaki yung offer sa'yo, lilipat ka ng ibang company. So, hindi ko po alam kung mali po siya testimony or ano po siya. Pero ayun po, nawalan po ako ng work until now. Wala po akong work. Sabi ko, naku, mukhang magagalaw natin. Sabi ko pa noon, pero hindi, sige yan, kaya yan. Which is, dami ko pong nakatanggap po ako ng iba na pamasko noong December. So, pwede po siya pang lahat pang bayan ng bills sa January. Mga nakaano na po talaga, budget. Naka-budget lang na po siya. Tapos after po nun, siyempre, nawalan po ako ng work. Nag-struggle po ako, siyempre sa financial debt. Medyo nahihirapan ako paano siya ibabalance. Parang nasusukat po yung, yung figure ko kung ibibigay ko ba lahat sa Panginoon or kukupitan ko ba? Or ibibigay ko talaga lahat kayo. So may ganun po akong mindset. Tapos, sabi dito sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race, and I have remained faithful. So, doon ko po tinignan yung word na I have remained faithful. Kasi na-experience ko rin po, katulad yun, na-experience ko rin po maging malungkot, mag-struggle sa pera, magkaroon ng pagkawala ng tiwala sa Panginoon. So, itong nararamdaman ko po na to, alam ko po part to ng plano ng Panginoon. Kasi lagi ko po kasi nakikita is yung plano ko lang. Kaya minsan, pag may dinagdag si Lord, tingin ko, or tingin natin, is medyo papalya po tayo doon. Pero mali pong perspective po natin yun. Kasi, naiintindihan natin na bakit siningit ng Panginoon kung nararamdaman natin or problema natin. Kasi, may gustong iparating sa atin sila na sabihin sa'yo na magtiwala ka. Yun yung sabi ko dito sa sabi niya po dito, I have remained faithful. Tapos po, hindi na po yun. So, akala ko tapos na. Sabi ko, okay na po Lord. Ito na po yung bibigay ko sa inyo. Kaso, November pa po ata. Actually, na 19 years old pa ako. Napansin ko na po na parang meron po akong something na bukol na nakakapasa sa breast ko sa left side. Sabi ko, 19 years old ako kasi sabi ko, lamig lang yan. Dagan sa hilong. So, hinayaan po siya yung bukol na yun. Tapos, itong December din po, which is, January na, sumasakit po siya. Talagang, kahit wala po akong menstruation, sumasakit po talaga yung bukol. Pag tinanggal ko po yung, yung underscore, yung bra ko, nararamdaman ko po yung hirap niya. Tapos, kung kinapa ko, nag-worry na po ako kasi nga, may bukol talaga. Hindi na siya katulad ng before. So, kinabahan po ako. Tapos, syempre ako lang po mag-isa sa bahay. Sabi ko po, Lord! Lord, ano to? Napangalun po talaga ako. Sabi ko, napayak po ako kasi natatanong na po ako nun eh. Nung itong week po, nagpa-check up po ako. Actually, dalawang medical po pinapuntahan ko, nagpa-consult po ako. Yung isa, which is, dineclare na nga na may bukol po talaga. So, ang sinergist lang po is ultrasound. Tapos syempre medyo gusto ko po ng second opinion. Pumunta po ako sa medical po talaga kung saan yung mga
babae po talaga yung tumitingin. Tapos, ang ginawa po sa akin, nung after COVID pa, tapos parang may machine po ata yung lagi na gano'n. Wala po hindi pa po ata mammogram siya. Basta may something na inano lang. Tapos nung parang may tumunog siya, tumunog nung ginaganon. Ay, po, ganito ko. Ay, bukol na ako. Di ba na ako declare ko, cancerous siya o tumor lang. Pero kinakabahan po kasi ako, kasi takot po ako sa karayo eh. Sa operasyon po ba eh. So, medyo, sabi ko, this year po talaga yung sobrang nagailan po sa akin. Kasi, sabi ko, Lord, nakalaan tong first month ko para sa'yo. Kaso may mga kailangan akong bayaran na medical. Kaya, nag-i-struggle pa rin po ako. Parang nag-50-50 pa rin po ako. Magpaparticipate ako sa first fruit. Kinakausap ko lang po yung sarili ko. Kasi wala po ako kasama sa bahay. Kinakausap ko lang po talaga sa sarili ko. Naku, anong gagawin ko? Again, babalik pa rin po tayo dun sa verse na I have remained faithful. Ang hirap magtiwala sa Panginoon. Sabi ko nun, the more na nagtitiwala ka, parang the more na bumibigat yung nararamdaman ko. So, yung time ko na yung tinala ko sa parents ko na may nararamdaman po kung gano'n, nag-worried din po sila. So, next week po, doon po ako magpapamammogram or ultrasound sa Kalamba kasi parang mas kompleto po ata yung facility nila. So, pasama na natin po sa prayer na sana po hindi na ako cancerous. So, yun na naman po yung testimony ko na sobrang grabe yung pagpapala sa akin ng Panginoon. Sobrang grateful pa rin po ako kasi kaya ako siguro binigyan ng Panginoon ng ganitong pagsubok kasi baka gusto niya ako sabihin ako, anak, mag-jogging ka na. Okay, anak, iwasan mo na yung mga pagkain mong malalansa, mamantika. So, baka may tinuturo sa akin yung Panginoon para iwasan yung gano'n. So, meron po akong ginawang tula para sa Panginoon at para din po sa atin. Ang pinamagandang po nito ay the first and the best. Pero Tagalog version. The first and the best. Bago pa man mapuno ang imbakan, bago pa masabi ang, uy, ibili mo ko niyan, bago pa bumulong sa aking pantinig ang takot na, uy, magkakasya ba? Hindi mga huli at tira ang dapat ialay. Hindi ito barya-barya, kundi tanda ito ng pagtitiwala. Hindi ito tungkol sa labis, sa sobra, o sa kung ano daw ang natira sa bulsa. Isang deklarasyon na sumisigaw, Panginoon, kayo ang una, na ang aking bukas ay hindi nakasandig sa pera, kundi sa iyong kamay na laging nagpapala. Ito ay karangalan, hindi para sa pakinabang. Sa gitna ng sikat ng araw at patak ng ulan, isang pagtitiwala na iyong pupunan ang iyong pupunan. Aking panahon, talento at bawat kayamanan, ibibigay ng may galak, walang pag-aalilangan. Ipinagkakatiwala ko ang bawat darating na sandali dahil ang aking hinaharap sa pagpupuri mo lamang mananatili. Ibibigay ang mga unang bunga sa